Reverend Father Douglas D. Badong. Magsitayo na po ang lahat. Tawag nami laging dinggin, samu nami yung pakinggan, tinig nami bigyang pansin, Ama namit Panginoon. Dinggin mo Panginoon ang aming kahilingan, kami ay kawan, O Diyos na walang hanggan. Tawag nami laging dinggin, samu nami yung pakinggan, tinig nami bigyang pansin, Ama nami Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunwa'y hinahanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Waray natutuwa sa aking sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko papakinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin.
Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisihan ako? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin, salip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako ay tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tugunan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ulitin po natin lahat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan. Dalisayin mo ang aking kasalanan. Tugon. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay. Ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Tugon. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga paghahandog. Sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko o Diyos na karapat-dapat ay ang pakumbabat, pusong matapat. Tugon. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Magsitayo po ang lahat. Ikamo'y aming susundin. Ikamo'y aming tututin. At tayo ay bubuhayin, ang Diyos ay sa atin, atin siyang makapiling. Kamo'y aming diringgin. Kamo'y aming susundin. Kamo'y aming Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, kasunod ng Miyerkules ng Abo. Noong Miyerkules, pinaalala po sa atin sa pagsisimula ng
Kwaresma, sa pagpasok natin, meron 3 bagay na dapat natin pagtuunan ng pansin bilang bahagi ng ating paghahanda, no, sa 40 araw na paglalakbay. Yan ay ang paglilimos o kawang gawa, yung pananalangin at yung pag-aayuno. Sa pag-aayuno, pinaalalahanan tayo nitong pagbabawas ng ating pagkain at sa mga bagay na hindi dapat nating kainin. Kaya meron tayong fasting and abstinence. So sabi ni Kristo, nung sa pahayag ayon kay San Mateo nung Miyerkules ng Abo, kapag kayo'y mag-aayuno, huwag magmumukhang malungkot, tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. So, sabi ni Kristo, sinasabi ko sa inyo, kapag ganon ang inyong pag-aayuno, wala kayong gantimpalang matatamo o matatanggap. Ngayon, sa follow-up, kumbaga, nitong ating mga dapat gawin, lumapit kay Jesus itong mga alagad ni Juan Bautista, ganun din ang mga Pariseo, at kini-question nila ang mga kasama ni Kristo. Ito maging si Kristo, no? Na bakit hindi sila nag-aayuno, katulad ng pag-aayuno nila. So, kinukumpara ng mga alagad ni Juan Bautista at ng mga Pariseo ang pamamaraan nila kung bakit hindi ginagaya o hindi sinusunod nitong mga alagad ni Kristo. At ngayon, nawa mas maintindihan din natin, no? Bakit nag-aayuno ang mga Hudyo? Bakit nag-aayuno o kailangan mag-ayuno o dapat mag-ayuno ang mga tao? Unang-una sa pag-aayuno, sabi nga natin, no, nagbabawas tayo ng mga hindi lang pagkain, no? Pero nung una talaga ay patungkol sa pagkain. Pero bakit tayo nagbabawas ng pagkain? Ito rin ay isang paraan, no? Ang pag-aayuno o fasting ay isang tinatawag na spiritual cleansing. No? Yung bang pinagpapahinga din natin ang ating katawan, ating isip, o kung ano man sa buong pagkatao natin, pinagpapahinga natin. At muli, tinuturuan natin ang ating mga sariling matutong magdisiplina. Yung magtimpi, yung self-discipline na tinatawag na hindi laging kapag meron tayong gusto ay susunggab tayo. Marami tayong tinatawag na appetite o katakawan na ginagawa na siya rin namang nagdudulot sa atin ng pagkakasala. Pero sabi ni Kristo, sa atin, kung mag-aayuno tayo, tiyakin natin na hindi ito magiging pakitang tao lamang. Kaya kung hindi mo ito naiintindihan, hindi mo na nauunawaan, hindi mo kinakailangan na makigaya o makiuso lang. Kung talagang hindi malalim ang pag-unawa natin. Tapos sisitahin natin yung iba, no, ikukumpara natin ang ating mga ginagawa, hindi ito kinalulugdan ng Diyos. Kaya nga sabi din, no, sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías, no, kahit anong gawin natin na pagpapahirap sa ating mga sarili, kung hindi naman ito nagdudulot ng kabutihan din, no, ng ating pakikitungo sa kapwa, baliwala ang pag-aayuno. Isang bahagi din, bukod sa spiritual cleansing ang pag-aayuno, ito rin ay paglapit natin muli. Yung bang gumagawa tayo ng bagay para maidulog natin sa Diyos yung ating mga nagawang pagkakamali o mga kasalanan. Ibig sabihin, medyo napalayo tayo sa Diyos. Kasi nag-focus tayo masyado sa kung ano ang kailangan natin na umahantong din sa pag-aagrabyado, panloloko, panlalamang. At kapag na-realize ng tao yan, mag-aayuno siya, magpapaikot-ikot sa
sa abo o sa lupa, magsusuot ng sako para lang, kumbaga, mapansin ng Diyos yung kanyang sakripisyo o ginagawa. At kapag napansin, ibig sabihin, mapapatawad na siya ng Diyos. Ngayon, bakit hindi nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista o ni Cristo katulad ng mga Pariseo? Sino ba ang kasama ng mga alagad? Si Jesus. Ano ba si Jesus? Sino ba si Jesus? Ang Diyos. So malapit sila kay Jesus. So kapag malapit kay Jesus, hindi kinakailangan gumawa ng mga sakripisyo, hindi kinakailangan gumawa ng mga pagpapahirap sa sarili o pahirapan ng sarili. Kasi nandyan na si Jesus, kasama mo na ang Diyos. Ulitin ko po, bakit tayo mag-aayuno? Kasi gusto natin magbalik loob sa Diyos. Gusto nating mapalapit muli sa Diyos. Sa dami ng dahilan para tayo mawalan ng oras, no? Sa dami ng idinahilan natin para hindi tayo pumunta sa Diyos, ito yung mga pagkakataon na kaya tayo mag-aayuno kasi na-realize natin na medyo malayo-layo na tayo sa Diyos. Baka nagtatampo na ang Diyos sa atin at tinihintay niya muli ang ating pagbabalik loob, yung paglapit natin sa Kanya. Pero sana po, hindi lang tayo ngayon, nasa 3 araw tayo simula nung Ash Wednesday. Ang panawagan sa atin ay magnilay, pagdasal natin, ano yung mga dapat nating gawin, yung mas importante at mahalaga para sa Diyos. Baka kasi marami tayong gagawin, bisita iglesia, istasyon ng krus, paglalakad ng nakapaa, prosesyon, ang daming naka-line up na gawain natin. Pero kung hindi rin naman tayo magfa-fasting sa pakikipag-away, sa pakikipag-inggitan, mababaliwala ang lahat ng ito. Meron din mga fasting. Fasting muna tayo sa away-away. Fasting muna tayo sa inggitan. Fasting muna tayo sa pangiinggit din. Maging sa pangiinggit, fasting muna. So, pag nilaya natin, ano yung mas mahalaga na dapat tayong nag-aayuno para nang sa ganon, mas maging mabuti tayo sa pakikitungo sa ating kapwa, lalo tigit, mas mapalapit tayo sa Diyos. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ng Diyos ng puwang sa ating buhay. Hilingin natin sa Panginoon na palakasin tayo sa ating pagpapakasakit upang matatag nating maituon ang ating mga isip at puso sa Kanya. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bayan ng Diyos naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit na sa bingit ng kamatayan at namimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway malayang makabahagi sa buhay ng Diyos.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Buksan ng aming puso, turuan mong mag-alap sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ng aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling nabanaan. Buksan ng aming palad, sarili maialay, tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin ang aming ginaganap sa 40 araw na paghahanda bilang aming hain na nagpapagindapan na iyong kalugdan ng aming kalooban at nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et debite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mamayang gabi po ang simula ng ating pag-iistasyon ng krus sa mga barangay na sakop ng ating pong parokya. Kayo po ay nanyayahan na makiisa sa gawain ito.
Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po, Father. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.